Style POV. Paano kung hindi ko susundin lahat ng sinabi mo kani-kanina lang? May magagawa ka ba? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin kong huminto siya sa paghakbang at seryoso akong hinarap. Well, kapag hindi mo sinunod ang nais ko at patuloy mo pa ring guluhin si Alina, huwag niyo akong sisihin kung may mga bagay akong magagawa na hindi niyo din magugustuhan. Seryoso niyang sagot sa akin. Anong ibig mo sabihin? Isa ba itong pagbabanta? Kaagad ko ring tanong sa kanya. Kaagad naman siyang napangisi sabay iling. Ako ay isang tao na hindi mahilig sa mga pagbabanta, Estel. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan sa anak ko, hindi ba? Marami kayo at pwede ko kayong isa-isahin para mapanagot. Kung ayaw mo ng gulo, mabuti pang sundin mong nais ko. Seryoso niyang muling bigkas habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ramdam kong panganib sa boses niya na nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Takot na baka nga gumawa siya ng hakbang na hindi naaayon sa kagustuhan ko at ng buo kong pamilya. Kilala itong si Damon sa pagiging basugalero. Bago ko inabangan si Alina dito sa mall, nag-research na ako tungkol sa mga lalaking naugnay kay Alina. Isa nga doon ang Montano Brothers pero hindi ko naman nakalain na mga kadugo niya pala ang mga yon. Kaya pala sila palagi ang kanyang kasama. Hindi ko na sinundan pa si Damon nang muli na siyang naglakad paalis. Laglag din ng balikat na mabilis na rin ako naglakad patungo sa parking area at sumakay ng kotse. Masama ang loob ko na umuwi ako ng mansyon. Hanggat maaari kasi iniwasan ko umuwi na muna sa bahay kung saan kami tumira ni Alina noon. Mas lalo lang kasi akong malulungkot eh. Nakakapraning kasi talaga ang katahimikan at mas lalo lang akong nasasaktan. Tuwing sumasagi sa isipan ko kung paanong muntik nang mapahamak si Alina mula sa mga kamay ko. Pagkarating ko ng mansyon, maayos ko lang na ipinark ang aking kotse at mabilis nang pumasok sa loob at diretso sa wine bar ng mansyon. Ano pa nga bang dapat kong gawin ngayong araw? Yun ay ang kumapit sa espiritu ng alak para sandaling makalimot. Estel, kamusta? Nagkita ba kayo ni Alina? Umakyat na ako na hagdanan siyang pagbaba naman ni si Lina. Bihis na bihis ito at mukhang may lakad. Yes, nagkaharap kami and as usual, galit siya sa akin. Seryoso kong bigkas. Napansin ko na tigilan siya sabay iling. Bakit mo kasi hinahabol ang isang tao na sarado ng isipan? Hayaan mo na kasi muna siya. Kung ayaw niya na sa'yo, so be it. Nandyan naman si Glenda eh. Mahal ka niya at mabuti pang sa kanya mo nalang ituon ang buo mong atensyon. Seryosong sagot naman niya sa akin. Mapakla naman akong natawa. Glenda? Oh yes, kay bilis sabihin ng katagang yan pero kung sa'yo siguro nangyari mga nangyayari sa akin ngayon. Palagi mo ba papayag ka na lang na basta utusan ng kung sino para lang ibaling ang atensyon sa iba? I love Alina at hindi ako susuko hanggat hindi siya bumalik ulit sa akin. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko na tigilan naman siya at banayad na napabuntong hininga. So, maglalasing ka na naman? Magmumukmuk sa kwarto na akala mo wala nang bukas? Estel, palagay mo magugustuhan ka ulit ni Alina sa mga pinaggagawa mo ngayon? Look at yourself. You look miserable. Nangangalumata ka na dahil wala kang ibang ginawa kundi magpakalasing. Wake up! Hindi pa katapusan ng mundo. Ipakita mo kay Alina na kaya mo magbago at maging mabuting lalaki. Seryosong sagot niya sa akin. Natigilan naman ako. Huwag mo sirain ang sarili mo hanggang sa ma-realize mo na lang na tuloy na siyang nawala sa'yo. Bakit hindi ka bumalik sa dati? Magpakabisi ka na muna habang galit pa sa'yo si Alina. Pasasan ba't lalambot din ang puso niya sa'yo? Lalo na siguro kapag naging successful ka na. Hindi mo ba naisip? Napapabayaan mo ng mga negosyo mo. Hindi ka na pumapasok ng opisina at ano ba talagang balak mo? Sisirain mo bang kinabukasan mo at habang buhay ka na lang tatambay dito sa mansyon? Seryoso niyang tanong sa akin. Yes, kahit maldita tong kakambal ko, magaling din naman pala siyang magpayo. Sagad hanggang buto ang sinabi niya at wala naman sigurong masama kung susundin ko siya. Tama si Selena. Kung gusto ko mapasakin ulit si Alina, dapat din talaga na may mapatunayan ako sa sarili ko. Dapat din na maging successful ako sa larangan ng dapat kong tatahakin, lalo at may isang taong gustong harangan ang muling pag-angkin ko sa kanya. At yun ay walang iba kung hindi ang kanyang ama na si Damon Montano.
Si Lina's POV. Saksi ako sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan ni Stel at hindi ko din mapigilan na makaramdam ng kurot ng konsensya sa isiping isa ako sa dahilan kung bakit siya naghihirap ngayon. Kung hindi sana ako naging pakialamera sa relasyon nilang dalawa ni Alina, hindi ko sana siya nakikitang nahihirapan ngayon. Sadyang nasa huli na talaga ang pagsisisi. Hindi na maibabalik ang mga nangyari na at wala na akong magagawa pa kung hindi ang umasa na sana magiging maayos din ang lahat. Kahit na kaibigan ko si Glenda, hindi na talaga ako manghihimasok sa love life ni Stel. Bahala na siya. Ayaw ko nang makasira sa isang relasyon, lalo na't nagkakamabutihan na din kaming dalawa ni George. Yes, si George. Ang lalaking matagal ko nang iniibig ay sa wakas naging kasintahan ko din. Umaasa ako na magiging maayos ang pagsasama naming dalawa dahil walang duda, mahal na mahal ko si George Montano noon pa man. May lakad ka? Maya-mayang tanong sa akin ni Stel pagkatapos ng ilang minutong katahimikan sa pagitan naming dalawa. Alanganin naman akong tumango. Yes, may date kami ni George. Nakangiting bigkas ko. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pagsalubong ng kilay niya. Halata sa mukha niya ang hindi may setinig na pagtutol. Ilang saglit din siyang nanahimik bago dahan-dahan na tumango. Si George? George Montano? Seryosong tanong niya sa akin. Yes, siya nga. Alam kong galit ka sa taong yon. Kaya ganyan ang naging reaction mo pero pwede bang sa pagkakataon na ito? Huwag ka nalang mag-comment. Alam mo naman siguro na matagal ko nang gusto si George, hindi ba? Seryosong sagot ko sa kanya. Natigilan siya kasabay ng malakas na pagbuntong hininga. Wala akong pakialam kahit na sino pang gusto mong maging boyfriend si Lina. Pero sana lang talaga hindi ka sasaktan ni George na yan. Sana kilalanin mo muna siya bago mo ibigay ang 100% na tiwala mo sa kanya. Sige na, umalis ka na. Mag-usap na lang tayo ulit sa mga susunod na araw. May mga bagay akong gustong ilahad sa'yo. Lalo nang tungkol sa George na yan. Malamig niyang sagot sa akin kasabay ng paghakbang paakyat ng hagdan. Naiwan naman akong naguguluhan habang nasundan na lang siya ng tingin. Kung may balak itong si Stel na pakialaman niya ang relasyon naming dalawa ni George, hindi talaga ako papayag. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa akin na mahalin si George. Siya ang matagal ko ng pangarap na lalaking makasama habang buhay kaya naman buo ng desisyon ko. Magpapakasal kaagad ako kay George once nayayain niya ako. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako muling humakbang pababa ng hagdan. Diretso ako sa labas ng mansyon at sumakay sa aking kotse. Sasamahan ako ni George ngayon na mamili ng mga kakailanganin ko sa outing namin. Niyaya niya lang naman ako magyate at syempre, sobrang excited ako. Lalo na't nabanggit niya sa akin na balak niya daw akong ipakilala sa mommy at daddy niya. Pagkarating ng mall, naghintay lang ako ng ilang minuto at dumating din si George. Kilig to the highest level ang naramdaman ko, lalo nang hagkan niya ako sa aking noo. Of course, ramdam kong paggalang niya sa akin kaya naman lalo tuloy ako nakaramdam ng matinding paghanga sa kanya. Alam kong kakaiba siya sa lahat ng mga lalaki na nakilala ko. Masyado siyang magino at hindi talaga ako nagsisisi na minahal ko siya ng sobra. Sino-sino palang makakasama natin sa yate at saka anong meron? Nagtataka kong tanong kay George habang hawak kami naglalakad ngayon. Ramdam kong init na nagmumula sa kanyang palad kaya naman hindi ko mapigilan na makaramdam ng kilig. Birthday ng isa sa mga kapatid ko at gusto din kitang ipakilala sa iba ko pang mga kadugo. Ramdam kong tuwa sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon kaya wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang. Seryoso ko siyang tinitigan. Anong sabi mo? Kapatid? May kapatid ka? Akala ko ba nag-iisa ka lang na anak? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yes, nag-iisa akong anak ni mommy pero may mga kapatid ako sa ama. Si Lina, alam kong liban sa pangalan ko, hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Pero pwede bang pagkatiwalaan mo ko? Wala akong ibang gusto kung hindi ang maipakilala kita sa kanila bilang nobya ko. Nakangiti niya sagot sa akin. Natigilan naman ako habang titig na titig sa kanya. Kung ganoon, talaga palang seryoso siya sa akin. Imagine, balak niya akong ipakilala sa buong angkan niya at sino ba naman ako para tututol, hindi ba? Ito na talaga ang sign para sabihin na mahal niya din pala talaga ako. At seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Thank you. Hayaan mo after natin sa yate, schedule ko na rin na para ma-meet mo sila mommy at daddy. Pati na rin ang mga kapatid ko. I love you, George.
Maluha-luha akong sambit. Isang matamis na ngiti naman ang naging sagot niya sa akin sabay haplos niya sa pisngi ko. Bago niya ako muling hinawakan sa kamay at muli na kaming naglakad. Para naman ako nakalutang sa alapaap. Ganito pala ang feeling kapag kasama mo ang lalaking pinakamamahal mo. Pakiramdam ko wala na akong mahihiling pa. Napakaswerte ko dahil kasama ko na si George ngayon. George, palagi mo kaya magugustuhan din ako ng mommy at daddy mo? Hindi ko maiwasang tanong kay George habang kumakain kami ng dinner dito sa isang kilalang restaurant. Katatapos lang namin mag-shopping at ramdam ko na kalamnan kong pagod. Well, malalaman natin sa Sunday. Teka lang, pinayagan ka na ba ng mommy at daddy mo na sumama sa akin? Nakangiting tanong niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Puro problema tungkol kay Alinang napag-uusapan namin itong mga nakaraang araw. Kaya naman hindi ko rin talaga masingit-singit ang pagpapaalam kina mommy at daddy tungkol sa balak kong pagsama kay George na magyate. Dumagdag din kasi talaga sa problema ng pamilya namin ang palaging paglalasing ni Stel. Kaya naman hindi matahi-tahimik ang pamilya namin. Kung alam ko lang na mangyayari to sana, noon pa man, hindi na ako pinakialaman pang relasyon nilang dalawa ni Alina. Hinayaan ko na sana sila. E di sana hindi ganito kagulong lahat-lahat. Hindi pa nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Papayag man sila o hindi, makakasama ako. Nakangiting sagot ko sa kanya. Napansin ko naman ang pagguhit ng malapad ng ngiti sa labi ni George bago niya nilagyan ng pagkain ng aking pinggan. Lalo naman ako nakaramdam ng tuwa sa simpleng gesture na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta pa nga si George na ihatid ako sa aking kotse. Gustuhin ko man siyang yayain sa mansyon para makilala din sila. Mommy at daddy bilang kasintahan ko, kaya lang nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Tsitsyempo pa ako ng tamang pagkakataon. Gusto ko kapag ipakilala si George. Sa mga magulang ko ay nasa timing ang lahat. Huwag na muna ngayon dahil sobrang dami pa ng problema. Mag-ingat ka ha, kita na lang ulit tayo sa Sunday. Nakangiting tanong ko sa akin ni George at siya pa talagang nagbukas ng pintuan ng aking kotse at inalalayan pa akong makasakay. Para sa akin malaking bagay ito kaya naman lalo akong kinilig. Sure, paano ba yan? Mauna na ako sa'yo. Nakangiti ko sagot sa kanya. Tumango naman ito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bigas niya't hindi na ako hinintay pang sumagot. Mabilis na siyang humakbang paalis. Hindi naman mawala-walang ngiti sa labi ko habang sinusundan ko ng tingin si George. Mula nang naging kami, pinapangako ko sa aking sarili na para sa akin lang siya, na walang ibang babae ang pwedeng umagaw sa akin dahil handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Nang tuluyan na mawala sa paningin ko si George, tinatupag ko na muna ang paglalagay ng seatbelt at akmang magdadrive na sana paalis. Kaya lang biglang tumunog ang phone ko. Wala sa sariling napakunot ang noo ko at dali-daling kinapa ang phone sa bag ko at nang mahawakan, kaagad kong tinitigan ang screen para i-check kung sinong tumatawag. Ganun na lang pagguhit ng ngiti sa labi ko na mapansin ko na isa sa mga kaibigan kong tumatawag. Si Catherine. Yes, Catherine, napatawag ka. Kaagad ko sagot pagkatapos kong pindutin ang answer button at nilagay sa loudspeaker ang volume. Bala kong kausapin si Catherine habang nagdadrive ako dahil masyadong late na. At kapag malaman ni mommy at daddy na ginabi na naman ako ng uwi, katakot-takot na naman ang sermon ang maririnig ko mula sa kanila. Sa kabila ng pagiging spoiled brat ko sa pamilya namin, well-monitored pa rin naman sila mommy at daddy sa bawat galaw ko. Hanggang alas 9 lang ako ng gabi pwedeng magstay sa labas at kapag lumagpas ako sa oras na yon, lagot talaga ako. Selena, mabuti naman sumagot ka rin. Saan ka ba? Alam mo bang kanina pa kita tinatawagan? Seryosong sagot ni Catherine. Natigilan naman ako. Ramdam ko kasi ang panik sa boses niya eh. Ano bang problema? Bakit ba? Natural kasama ko si George at kapag kasama ko siya, hindi ako sumasagot ng kahit na anong tawag. Nakasimangot kong bigkas. Hayes, whatever. Naging kayo lang ni George, nakalimutan mo na kaming mga kaibigan mo. Siya nga pala, tumawag ako sa'yo dahil may ibabalita ako. Alam mo bang natagpuan na sila Lyra at Jake? Bigkas niya. Ha? Sila Lyra at Jake? Talaga? Mahina akong sambit sabay na pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Simula kasi noong gabing nagbar kami kasama si Alina, wala na kami naging balita sa dalawa naming kaibigan. Pagkatapos ng gabing iyon para bang bigla na lang silang naglaho. Hindi ko tuloy sila matanong kung nagtagumpay ba sila sa utos ko para gawa ng masama si Alina noong gabing iyon. Isa rin kasi yon sa bigat na nararamdaman ng puso ko ngayon. Nagawa kong ibenta si Alina sa mga kaibigan ko. Ako rin may pakana nung gabi na yon na haluan ng ecstasy drugs ang iniinom niyang alak. Sa totoo lang nitong huli ko lang na-realize kung gaano ako kasama kay Alina noon.
Ipinasa ko sa kanya ang galit na para sana sa kanyang ina. Kahit saglit lang, hindi man lang sumagi sa isipan ko na inosente siya at walang ibang hangad noon kung hindi maging maayos ang samahan namin. Alam kong nangyari ng mga hindi dapat mangyari, kaya lang ay gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat. Ako, si Alina at ang mga kaibigan ko lang ang nakakaalam sa may team na sikretong yun at umaasa ako na sana habang buhay na lang na maging sikretong lahat dahil tsaka ako nakapag nalaman to ni Stel at ng mga magulang ko tsak na itatakwil nila ako. Yes, aminado ako, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit pati kapatid ko'y nasasaktan ngayon. Ako ang nag-umpisa sa gulo. Simulat sa pool, ako ang mitsa sa paghihirap ni Alina. Pinlano kong lahat ng worst. Lahat ng mga kasamang ginawa ko'y muntik nang maging kapalit mo ng buhay ni Alina. Hindi ako nakontento sa isang beses na saktan siya ng sobra. Pumangalawa pa talaga ako at hindi ko alam kung papaano ako makakabawi sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Gusto ko na magbago, gusto ko na makausap si Alina para sana makahingi man lang ng tawad sa kanya. Para naman mabawas-bawasan ng kahit na konti ang sundot ng konsensya na nararamdaman ko ngayon. Kaya lang paano ba? Paano ko hingi ng tawad sa isang taong nakikita kong pagkasuklam sa mga mata niya tuwing kaharap ko siya? Selena, nandiyan ka pa ba? Hello? Napakurap ako na makailang ulit na muli kong narinig ang boses ni Catherine. Sa dami na umuko pang alalahanin sa isipan ko, nakalimutan ko may kausap nga pala ako sa phone. Yes, nandito pa ako. Hindi ako makakasama sa inyo ngayon sa bar kung yan ang pakay mo kaya ka tumawag. Pagod ako at kailangan ko nang umuwi sa amin. Seryosong sagot ko kay Catherine. Sira, hindi yan ang pakay ko kaya kita tinawagan. Saka anong bar ang pinagsasabi mo? Hindi kita yayayain mag-bar. Yayain sana kita na dalawin sila Liro at Jake sa ospital. Seryosong bigkas niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang magulat. Hospital? Anong hospital? Paano sa ospital ang bagsak nila? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ko rin alam, basta magkita tayo sa ospital ng Tito Lucas mo. Doon daw nakakonfine ng dalawa. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Ano nangyari sa dalawa naming kaibigan? Ilang buwan na ba namin silang hindi nakikita? 6 or 7 buwan? Medyo matagal na rin pala. Okay, sige, darating ako. Kita na lang tayo sa ospital. Seryosong sagot ko. Wala na ako magawa pa kung hindi pagbigyan si Catherine. Nakakahiya naman kung hindi ako darating gayong naging mabuti rin naman silang kaibigan sa akin. Kaagad na ako nag-drive, patungo sa ospital ng tiyuhin ko. Tatawagan ko na lang siguro sila mommy at daddy mamaya para ipaalam sa kanila kung nasaan ako. Para hindi rin nila ako masermonan, total naman kilala din naman nila sina Jake at Liro eh. Pagdating ng ospital, maayos ko lang na ipinarada ang aking sasakyan sa parking area at naglakad na papasok. Kagad ko namang namataan sina Catherine at Cielo sa lobby na halatang hinintay ang pagdating ko. Ano bang nangyari? Bakit na ospital ang dalawa? Nagtataka kong tanong sa kanila. Yan din ang malaking palaisipan sa amin eh. Basta tinawagan na lang ako ng kapatid ni Jake at binalita niya sa akin na natagpuan na daw ang kuya Jake niya. Seryosong sagot naman ni Cielo. Hindi ko naman mapigilan ng malakas na mapabuntong hininga. Saang kwarto sila ngayon? Nakita mo na ba sila? Seryosong tanong ko. Napansin ko na patitig si Catherine kay Cielo na dahan-dahan namang tumango. Yes, nakita ko na siya at nakakaawa sila si Lina. Para bang pinahirapan na muna sila at basta nalang iniwan sa talahiban. Bigkas ni Cielo habang ramdam kong panginginig sa kanyang boses. Kagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi kita maintindihan. Nahinang bigkas ko kasabay ng malakas ng pagkabog ng dibdib ko. Alam naman siguro natin na sa ibang bansa na nakabase ang mga magulang nila, hindi ba? Iniisip natin noon na kaya hindi natin sila makontak ay dahil masyado lang silang naging abala. Pero kabaliktaran palang lahat si Lina. May kumidnap sa kanila at sa loob ng ilang buwan. Walang ginawa ang taong kumidnap sa kanila kung hindi ang pahirapan sila. Bigkas ni Cielo habang kitang-kita kong takot sa kanyang mga mata. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Paano nangyari yun? Akala ko kaya sila biglang nawala dahil nasa hiking sila. Paano nakidnap? Kailan pa? Mahinang tanong ko, pakiramdam ko para akong kakapusin sa paghinga dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko rin alam, ang labo rin kasi eh. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin sila sa kwarto nila at tanungin. Sabat naman ni Catherine. Wala sa sariling napatango ako. Mabuti pa nga sigurong makaharap na muna sina Jake at Liro para personal na matanong ko ano ba talagang nangyari. Mga matatali ko silang kaibigan at kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, dapat lang din talaga nadamayan namin sila. Ano kayang dahilan ng pagkawala ni Liro at Jake? Anong malalaman ni Selena? At tunay kaya ang pinapakitang kabutihan ni George kay Selena? Yan ang ating aalamin
Sa susunod nating kabanata,